Mga karangkada, live traffic update muna tayo. Ang nakikita nyo sa inyong mga screens ay ang feed mula sa MMDA Metro Base. Nako po, north at southbound lane ng EDSA ay matraffic sa mga oras na ito. Unahin natin na sa kanang bahagi, ito yung southbound lane ng EDSA. Ito yung manggagaling dyan sa may Quezon City, papasok ng Mandaluyong, papasok ng Makati. Yan, mabagal ang daloy ng trapiko sa mga oras na ito. Samantala na sa left side ng inyong mga screens, ito pa rin dito sa may EDSA VB Soliven area. Doon sa left side, ito yung northbound lane ng EDSA. Ito naman yung mga galing ng Makati, galing ng Mandaluyong, galing ng Pasig, at papunta yan ng Quezon City. Nako, mas mabagal ang daloy ng trapiko sa area na iyan. Samantala, ang nakikita nyo naman ay ang sitwasyon sa may EDSA Muñoz, no? Kung ang nakikita nyo sa right side ng inyong mga screens, yan yung southbound ng EDSA. Ito yung mga galing ng Camanava, papunta ng Cubao at papunta ng Makati area. Samantalang nasa left side, yan naman yung galing ng Quezon Avenue at papunta ng NLEX at Camanava area. June 13, 2025, Biyernes, Friday the 13th, araw ng sahod. Kung natatraffic ka man ngayon dito sa amin, tuloy-tuloy ang arangkada ng mga balita. Kasama niyo pa rin kami sa mga kwenta ng bayan at lakas ng masa. Sa ngalan ni Nina Corpus, ako si Jackie Manabat. Bawat komento, pulso ng bayan, importante yan sa amin. Bawat issue, dadaanan natin yan. Kaagapay nyo kami sa mga usaping hindi dapat palampasin. Live tayo sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta, 92.3 FM Radio Manila at lahat ng FMR station sa buong Pilipinas. Gayon din sa Signal TV, Channel 31. Ako si Jack Batallones. Ito ang Arangkada Balita. Kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, formal na hiniling sa ICC ang pansamantala niyang paglaya. Panukalang 200 pesos na dagdag sahod, niligwak ng Senado. Hindi raw priority ayon kay Senate President Cheese Escudero. Minimum wage earners, makakabili na rin ng 20 bigas. Magkasinta ang katatapos lang mamasyal na disgrasya sa motorsiklo. Rider patay. At Polish surfer, ibinida ang Pilipinas habang nagse-surfing. Ipinasara na ang bodega sa Pampanga na pinag-iimbakan ng mga nakaw na produktong petrolyong resulta ng modus na paihi. Alinsunod ito sa utos ng lokal na pamahalaan ng Lubao. May umarangkadang balita si FMR News Central Luzon correspondent Gracie Rutao. Agarang ipinasara ang dalawang imbakan ng mga produktong petrolyo bunga ng modus ng paihi sa Barangay Prado Sionco at Barangay Lourdes sa Lubao. Pinangunahan ito ng Business Permit and Licensing Office, Municipal Assessor at Sanitary Office ng lokal na pamahalaan. Kaantabay ang PNP at BFP habang pinag-aaralan ng mga posibleng sanctions sa mga operator. Walang business permit, may violation sila ng 5 violations ng fire code ayon sa report ng fire na kasama sa pag-inspection. Titignan din nila kung regular po na nagbabayad ng amilyar yung mga po natin, mamayari ng lupa. Gabi ng June 11, nang salakayin sa pamumuno ng mga tauhan ng Police Regional Office 3 ang mga nasabing imbakan dahil sa reklamo ng mga residente sa masangsang na amoy. Unang sinalakay ang imbakan sa Barangay Prado Sionco kung saan naaktuhan ng ilang tao na naglilipat ng malaking volume ng petrolyo. Nakumpiska ang 32 containers na may 1,000 liter capacity, 3,800 liters ng petrolyo at 279,400 pesos cash. Sunod na pinasok ang imbakan sa Barangay Lourdes kung saan naaktuhan din ang ilang tao at nakumpiska ang 15 containers na may 1,000 liter capacity at iba pang kagamitan. Sa kabuuan, 16 ang hinuli, kabilang ang mga driver at pahinante ng mga truck at tanker na iligal na nag-hoard ng nakaw na petrolyo. Ang mga nahuli, nasa edad 20 hanggang 50 na tiga Pampanga, Bataan, Bulacan, Maynila at Nueva Ecija. Pansamantala silang pinalaya matapos makipag-ugnayan ng PNP sa may-ari ng truck at tanker. Ang kaso nila, qualified theft sa illegal na pagbebenta ng mga petroleum. So nilisip po namin, wala po na-release po lahat ng mga nahuli po sa atin. Pero yung dalawa pong may-ari ng tanker, yung kumpanya,
willing silang mag-file ng complaint. Sila po yung hinihintay namin sa mga additional documents at saka yung special power of attorney po na manggagaling sa kanila. Gracie Rutao, umaarangkada sa pagbabalita. Patay ang isang lalaki habang sugatan naman ang kanyang girlfriend matapos na madisgrasya ang sinasakyan nilang motorsiklo. Yan ang umarangkadang balita ni FMR News Cebu correspondent Clark Pasuit. Dead on the spot ang rider habang sugatan naman ang kanyang angkas matapos madisgrasya kagabi sa Taps, Barangay Malubog, Cebu. Kinilala ang nasawi na si Raul Dumdum, 40 taong gulang. Sugatan naman ang girlfriend niyang nakaangkas sa motor na si alias Jenilyn. Sa inisyal na investigasyon, sinasabing nag-date pa ang dalawa sa Taps na kilalang pasyalan sa Cebu. Pero delikado ang daan papunta at pauwi mula rito. Pababa na ang magkasintahan sa madalisdis na bahagi ng daan nang umano'y nawalan ng brake ang motorsiklong minamaneho ni Raul. Bumangga ito sa gutter at sa lakas ng impact, tumalsik ang dalawa. Dahil sa malubhang pinsala sa katawan, binawian ng buhay si Raul. Isinugod naman ng rescue team ang kanyang girlfriend sa ospital. Clark Pasuit, umaarang kada sa pagbabalita. Hindi pinili kaya binlackmail ng isang kabit ang lalaking hiniwalayan siya para bumalik sa legal wife. Ang suspect gumanti at ikinalat ang video ng pagtatalik ng mag-asawa. May report si Ryan Paraboles. Paiyak-iyak pa ang babaeng yan nang makorner at arestuhin ng mga pulis sa isang fast food restaurant sa Dasmariñas, Cavite. Nang blackmail siya online at ikinalat ang sex videos ng kanyang ex-boyfriend kasama ang legal nitong misis. Na-trigger daw kasi ang suspect nang makipaghiwalay ang lalaki sa kanya at mas pinili ang legal wife. Nakuha ng suspect ang mga masiselang video at litrato ng mag-asawa nang minsang makuha niya ang cellphone ng lalaki. Ang plano ng kabit, manira ng pamilya para sa huli ay siya ang piliin. Pero ang lalaki, imbis na balikan ng kabit, ay dumulog sa mga pulis. Dito na naaresto ang babae. Mahaharap ang suspect sa reklamong grave coercion at paglabag sa Anti-Photo and Voyeurism Act at Safe Spaces Act na may kaugnayan sa Cybercrime Prevention Act. Ryan Paraboles, sumarangkada sa pagbabalita. Arestado ang isang lalaki matapos makuhanan ng nasa 5 milyong pisong halaga ng droga. Nasa kote kahapon ang suspect sa isang buy-bust operation sa San Marcelino, Zambales. Nakuha mula sa kanya ang isang bulto ng hinihinalang shabu at marked money. Hawak na ng mga otoridad ang suspect na nahaharap sa reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Samantala, nagkakahawaan na ng sakit ang mga POGO worker sa detention facility ng Presidential Anti-Organized Crime Commission or PAOC. Ayon kay PAOC Executive Director Gilbert Cruz, dahil dito napilitan ng PAOC na itigil muna ang kanilang mga operasyon kontra POGO. Ayon sa PAOC, may mahigit 700 dating empleyado ng POGO ang nakadetain ngayon. Pinapacheck up ang mga nahuhuling POGO worker at doon na lang nalalaman ng PAOC na may mga sakit ito. Pinakahuli sa mga ito ay ang 66 na POGO workers na nagpositibo sa HIV, syphilis at hepatitis. Bukod dito, nagkakahawan din sila ng sakit sa baga kaya halos 2 buwang natigil ang operasyon ng PAOC. Sa gitna ng kasong Crimes Against Humanity, humihiling ngayon si dating Pangulong Rodrigo Duterte ng pansamantalang paglaya mula sa ICC detention sa The Hague. Ayon sa kanyang kampo, handa siyang tumira sa isang bansang hindi pa pinapangalanan. May report si Cherubim Ganaden. Spring 8. Sandwiched between two security. Sa dokumentong inihain nitong June 12, iginiit ng abogado ni Duterte na si Nicholas Kaufman na hindi na raw kailangang manatili sa kustodiya ng ICC ang dating Pangulo. Hindi raw kailangang ikulong at hindi rin tatakas. Ayon kay Kaufman, may isang state party sa Rome Statute na handang tumanggap kay Duterte pero hindi binanggit kung anong bansa ito. Wala na raw sa Pilipinas kaya hindi na raw uusad ang mga krimen. Dagdag pa ni Kaufman, hindi rin tutol ang ICC prosecution sa kanyang hiling basta't masunod ang mga kondisyon ng paglaya. Hindi raw kokontrahin ng prosekusyon ayon sa kampo ni Duterte.
Pero ayon sa victim's lawyer na si Attorney Cristina Conti, hindi sapat ang pagiging senior citizen o umano'y karamdaman para payagang makalabas. May posibilidad pero hindi tiyak. Dismayado rin siya na hindi kokontrahin ng prosecutor ang hiling ni Duterte. Hindi raw pabor ang mga biktima sa special treatment para sa dating Pangulo. Sa September 23, inaasahan ang pagdinig sa Hague kung dapat bang ituloy ang kaso laban kay Duterte. Sa ngayon, nakabinbin pa rin ang desisyon ng ICC Pre-Trial Chamber kung palalayain nga ba siya pansamantala. Cherubim Ganaden, umaarangkada sa pagbabalita. Isa sa mga pinakamainit na usapin ngayon ang hirit ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na pansamantalang makalaya mula sa kulungan ng ICC. At mga kasama natin ngayon via Zoom si dating Senator Antonio Sonny Trillanes. Magandang hapon po, Senator Sonny. Magandang hapon po sa inyo, Miss Jackie at kay Jack. First time niyo po dito sa Arangkada Balita, welcome po. Pero diretsuhan na tayo kasi nabasa namin yung Facebook post ninyo no? Na kumaga Yung sa actually medyo nagulat sila dito, Senator Trillanes, no? Bakit magkakaroon ng parang short moment ay may release si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ano yung nakuha yung info tungkol po dito sa request na to? Ito po, para lang maliwanag ho, ito yung request nila, parang motion lang yan ng defense. Opo. Kaka-file lang nila ng motion at hindi ibig sabihin nun ay agaran magagrant yan. Nakailang motion na yung abogado nila na yan, wala naman hong nagagrant. Sabi ko nga, naghahanap buhay lang yan para masulit na yung milyon-milyon na legal fees niya. Oo nga po. At itutuwirin ko lang, fake news naman yung inilabas na report na hindi mag-o-oppose yung Office of the Prosecutor. Okay. Ano yan? ayan, Mali yun. Kaya nga, itong kung meron din kasing ibang nagkakalat nung impormasyon na yon, mali yung report. Hindi pwedeng hindi oppose siya ng prosecution. At pero kasi kaka-file lang kaya hindi pa hindi pa nag-react. Yun nga sir, kasi actually nagulat kasi parang tweet to ni Attorney Conti. So talagang parang ang dating is totoo. Sabi nga is, nung mga nakabasa, bakit hindi man lang mag-o-oppose yung sa prosecutor? So hindi po totoo yun. Tama po? Opo, at liliwanagin ko po, si Attorney Conti wala naman siyang connection whatsoever sa Office of the Prosecution. I don't know kung anong impression na na-create niya sa media. Nagkaroon lang siya nakapag-seminar lang siya as kung paano counsel, yung counsel to the prosecutor. Parang seminar lang yon. Wala naman siyang connection whatsoever. Kaya hindi po kasi mag-create yan ng demoralization sa iba't ibang hapon, sa mga testigo, sa mga pamilya, hindi naman po totoo. So antayin natin. I am almost sure na kumbaga instinctively kukontrahin niya ng prosecutor. Kasi precisely, mawawala ng visa. Ang daming mga effort na ginugol sa pag-aresto at pagpadala dyan sa dahig, tapos pakakawalan nyo rin lang. It doesn't make sense. Pero nga, gaya ng sabi ko, yaan ay mga binibigay na avenues, or mga pwedeng courses of action na binibigay sa depensa at yan naman yung ginagawa nila. Pero sinubukan na nila, pinapa-inhibit, pinapa-dismiss, lahat naman nade-deny. So isa rin ito sa mga made-deny na motion nila. Oo, so kailangan talaga nila i-exert yung effort. It's part of the job. Sabi nyo nga kanina, attorney. Pero sinasabi rin kanina ni Attorney Kaufman, undisclosed country raw yung pupuntahan. How will we take this, as a public and you as a former senator? How do you see this? Sabi ko nga, itong abogado kasi nila, siyempre nga, to justify yung millions na binabayad sa kanya every month,
kailangan meron siyang ifa-file na magbibigay ng pag-asa, 'di ba? Doon sa hanay nila, tapos kay Duterte. Kasi, so, file lang sila ng file. Hoping na makachamba, malay mo, ganito. So, ganyan lang po yan. Pero yung circumstances regarding that, for sure, i-confirm yan. Kasi, malabo yan sa EU na may EU country na member na ICC who's willing to do that. So you think, Baka attorney, this is bluff? Itong undisclosed country na sinabi ni Attorney Kaufman? I believe so kasi nagiging propagandist na rin sila eh. Kasi part ng mga motions sila, they're trying to show some form of sympathy sa international community, doon sa kanilang mga base dito sa Pilipinas para hindi mawala ng pag-asa, para tuloy lang yung kanilang pagsuporta kay Duterte. Pero kaya part doon sa nila yun, yung propaganda element ng kanilang mga filings. Tsaka Senator, bukod doon sa sinasabi yung undisclosed country na ililipat siya, isa pang sa parang condition na tama ho ba yung pagkakarinig ko is parang hindi siya magko-commit ng crime. Oo. Parang in a way, parang umami ka ba? Ba't nag-commit ka ba noon? How Anong take do niyo we po dito? interpret this? Yes, anong pagkakabasa niyo po doon sa provision po na yon? Yun na nga, sa kaka-focus nila dun sa propaganda value ng kanilang filings, may mga ganyan mga slips, di ba? Magbe-behave daw. Imbis na ina-assert nila yung innocence ng kanilang kliyente, may mga ganyan na tipong matanda na kaya hindi na makakapag-commit ng krimen. So, yan? Yan yung mga kapalpakan dun sa kanilang But ito nga, ulitin lang natin, ito ay motion na i-file ng depensa na meron silang ganyan, they are allowed to do that. Pero kung ma-approve yan o hindi is a different thing. It's another thing. At base sa ngayon, naka-apat na sila na filing, lahat na deny. Okay, maaaring makachamba yan later on at pero dito sa interim release, medyo maganda naman ang nakikita natin na ang posibilidad na made-deny din yan. At again, ulitin ko, fake news yung sinasabi na hindi o-oppose yung Office of the Prosecutor. Kasi it won't make sense. Antayin na lang natin. Of course, nobody can confirm but wala pa naman kasi kaka-file lang eh. Hindi man pwede kagad mag-oppose. Oo nga po. Kahapon yata final. You were saying baka propaganda nila, but itong para sa mga nakaabang na publiko, tayo mga media, what should we look out for? Naku, mukhang may problema ng Issue pating ng signal. Office of Okay. Yes, nagkakaproblema. Ayan. yeah. Yan po. Oo. Sige, So we Senator. were asking, Senator, ano ba yung dapat naming abangan? Ano ba yung dapat naming tignan? From Yung now hanggang from September now, 23. Kasi sinasabi nyo nga kung posibleng ang propaganda, yung ginagawa nilang nagkakaroon na ng mga fake news na mga sinasabi, what story should we be on the lookout for? Unang aabangan natin dito yung formal opposition ng Office of the Prosecutor. Kasi maraming dyan. Dito yung mga grupo ng mga pamilya ng biktima at yung mga iba pang mga interested parties, yan sila, express yan sila ng kanilang sentimiento o reactions or opposition. At lahat yan, i-compile yan ng Office of the Prosecutor. Nila dapat yan sa kanilang opposition dito sa motion ng depensa for interim release. So abangan natin yon. Kaya in the meantime, kalma lang muna kasi wag muna. Kaya wag muna rin tayo makikinig dun sa mga pumupusturang may nalalaman pero wala naman connection whatsoever. Okay, Senator, ito, speaking of kalma, ito,
nangyari nung Tuesday, isa kayo sa medyo kalmado nakakita ng silver lining with regards do sa nangyari sa impeachment trial po. Nung na-remand yung pero maganda may statement kayo na na sinabi na parang hindi naman siya totally natalo. This is far from dead. Yes, The impeachment oo. trial is far from dead. What made you say that, Senator? Okay, sabihin na lang natin na ganito. The objective was to land on the moon. Pero in doing so, we aimed for the stars. So, yung botohan na yon was the aim for the stars. Nung hindi nakuha yon, we eventually landed on the moon pa rin. Kumbaga, yung objective na hindi ma-dismiss, hindi naman na-dismiss di ba? So, ibig sabihin, nangyari pa rin yon. Ang nangyari lang kasi is masyadong naging emotionally charged yung botohan. Pero titignan ninyo, 'di ba ang original motion nila was to dismiss. Dahil sa pakikipaglaban ng mga senador na kumontra, yung 5 senador na kumontra sa pangunguna nila, nila Senator Coco, Senator Risa, Senator Grace, Nancy at Senator Win. So dahil tumitindig sila, na-modify naramdaman niya nung leadership, kaya na-modify from initially emotion to dismiss, ito emotion to to ask for that compliance lang na kung na ano ba to, parang constitutional ba, nasunod ba yung constitutional provisions, mga ano na lang yun I think it's a face-saving measure. Pero at the end of the day, na-constitute yung yung court, yun yung gusto natin mangyari. Constitute siya, at na-issue yung summons. So, basically, wala namang nabago. Yun po. What's important is, kumbaga, hindi na-dismiss. Oo, yun yung buhay na sinasabi buhay pa nilang rin goal yung nila, di ba? Na Oo. hindi na-dismiss yung sinasabi niyo pong 5. Pero sa tingin niyo po, ano po yung next kaya na mangyayari? Kasi kung ipinasa na sa HOR, ano yan, madi-defer na ba? Yun yan, sa ngayon deferred kasi may pinapasagot nila yung Senado Tama ho ba, Senator Trillanes? Ganun, pinapasagot nila yung Senate. How do may mga you see questions this sila. as a former senator? Ako na may problema yata sa signal talaga, Pero yun nga, may maganda siyang points kasi doon sa sinabi. Dahil marami talaga defeated. Nung lumabas yung binalik sa House of Representatives, ang tingin nila talaga is wala na. May Kumbaga, nagsabi pa nga, tapos na ang laban. sabi technically dismissed na nga daw Pero pag binasa mo yung statement ni former Senator Trillanes, sabi hindi. I mean, may nakikita siyang silver lining pa rin dun sa nangyari. Actually, marami pa rin naman nagbabatuan ng mga opinion, maraming mga issues na lumalabas. Yung sinasabi nga is pwede din nga daw na pinapangunahan na lang din yung maging decision ng Supreme Court. Sayang nga lang, ang dami pa sana natin tatanong kay... So pwede pa rin talaga siyang i-challenge. Kasi ang pinupunto ng Senate is, yun nga yung unconstitutional, alin ba yung constitutional. So yun yung nangyari, yung pinupunto. Pero Yes. ano ba, pwede bang i-challenge ang Supreme Court sa mga ganong mga desisyon? We won't know. And that's exciting sa mga susunod na buwan. Kaya, Lalo na wala nang session ngayon, di ba? oo. Sa aming pagbabalik, krisis sa kuryente sa Siquijor, pinasosolusyonan na ni Pangulong Bongbong Marcos sa loob ng 6 na buwan. Marami pang maiinit na balita sa pagbabalik ng Arangkada Balita. Yes, at muli mga kasama na naputol lang kanina si former Senator Antonio Trillanes. Sir, ready na po ba kayo? Nandiyan na po uli kayo sa linya? Opo. Nandito na po ulit. Yes, sorry po, Senator. Pinag-uusapan namin kanina ni Jack yung mga susunod na mangyayari. Oo, kasi wala nang session po di ba? So kailan yung earliest po na uusad itong na to? Bukod na sa binigay na 10 days po na para sumagot ang ating Vice Presidente. Ano ho ba yung mga yung nakikita niyong earliest po na tutuloy na talaga itong trial po na to? Ang earliest po nito ay pagkatapos na ng SONA. Dahil ngayon po, di ba, may 10 days na pinapasagot yung Vice President, tapos 5 days naman sasagot yung prosecutors, tapos meron po mga dokumentong isusupina.
Tapos aantayin natin yung mga bagong set ng mga senador na uupo sa sa Senado at eventually dun sa impeachment court. Kaya itong mga panahon na to ay kumaga pwedeng gamitin ito sa mga pre-trial proceedings, yan pagkuha ng mga dokumento. Wala namang masasayang dito. Kaya nga ang reaction ko nung Tuesday lang talagang medyo naging emotional lang yung sa pagkatalo ng boto, pero yung pinagbobotohan kasi na yun, manalo matalo panalo pa rin. Yun ang aking position doon. Oo nga po. And Senator, ganito, maraming pagbumiwas, tumingin ka sa social media. Isa yung sentimiento ang sabi, ba't parang maraming mga senator judges na takot maituloy itong trial na ito. Posible ba yan dahil malakas talaga yung ebidensya na i-present? Ano ho ang take nyo po dito, Senator Trillanes? Gaano ba kalakas tong ebidensya na to? Di ba siya may may sinasabi, mga nagsasabi mo, may mga bank accounts daw, natatakot na baka buksan once na matuloy itong impeachment trial. Anong masasabi niyo po dyan? Opo, tama po yun. Kung matuloy po yung impeachment trial, mailalabas na natin yung dati pa nating sinasabi na may mga tagong yaman ang mga Duterte at sila ay tumatanggap ng mga tseke mula sa isang drug lord. So, every 6 months yon dividendo yung nakukuha nila. Yan, ilalabas natin. At ito na nga, alam nyo kung totoong may numero sila sa pag-dismiss, bakit hindi nila na-dismiss? Yun nga Di po. ba? So, ibig sabihin, wala silang numero sa pag-dismiss. Ano lang, itong Duterte block na tinatawag, yung mga Duterte senators, talagang nanggugulo lang, ika nga. Gumagawa sila ng mga hadlang para hindi matuloy yung trial. Kaya nga, yun ang tanong dito. Akala ko ba inosente si Sara? Bakit hindi niya depensahan yung sarili niya para mapakita niya doon sa inyong mga base, mga naniniwala sa inyo na malinis kayo. Yun. Kaso nga alam nilang hindi malinis. Alam nila na corrupt. Alam nila na ito ay maglalabasan, yung mga ninakaw na pera. Kaya yun yung kinakatakutan nila dito. At mahirap siguro ipikit yung mata mo pag nandun na yung ganong kalakas na ebidensya. Tama po ba? Opo. Hindi na nila ito ma-fake news kasi yung pag natuloy yung trial, parang teleserye yan. Wala nang fake news na hadlang dyan sa gitna kasi sila mismo, yung taong bayan mismo yung makakapanood nung mga pangyayari, yung ebidensya. Kaya hindi na nila ma-spin, ika nga. Pinag-uusapan namin kanina, Senator, kung ano nga ba yung susunod kaya na pwedeng mga hakbang. Kasi ang isa sa pinag-usapan nila o pinagdebatihan nila sa Senado ay yung konstitusyon. Yung pagbabase kung unconstitutional ba to o constitutional. So, posible ba na pwedeng i-challenge ito sa Supreme Court, dalhin niya sa SC? May ganun bang nakikitang hakbang? Pwede naman, hindi naman na mapipigil yung mga taong magsampa ng kaso sa Korte Suprema. Pero ultimately, ano ba yung andyan pa ba? Yes, Apo. Okay. So pero ultimately, procedural yung irereklamo mo. Hindi naman kasi natin, alam nyo yung Supreme Court, hindi na rin naman sila gano'ng makikialam dun sa mga specifics sa procedure. Kasi at the end of the day, hindi naman dinismiss Di ba? So, ano ba yung nirereklamo natin talaga? Yun. Ang pinakang dito is, meron silang ginawang kakaiba, pero is it really prejudicial to the whole impeachment case? I don't think so. Kung lang naman yung clarification, immediately ginawa naman ng House na nagpapasa sila ng resolution na constitutional ginawa niya. O di tapos na. O yung mga nagki-question ng constitutionality, yung mga pro-Duterte senators, yung supporters nila, meron na silang naisampa sa Korte Suprema, kini-question nila yung constitutionality nung filing mismo. So hayaan na nating resolbahin ng Korte Suprema yon. Pero yung yung mga specifics na gagawin
ng impeachment court, marami pa yan. Marami Opo. pang botohan na madidismaya tayo. Marami pang botohan na ano rin naman tayo, matutuwa naman tayo. Kaya we don't need to emotionally drain ourselves sa isang botohan kasi mahaba pa ho ito. Mahaba pa. Mahaba-haba pa to. Kumbaga maraming ups and downs. Kumbaga hindi naman pwede lahat ay papabor po sa atin. Tama po, Senator. Yes. Opo. Sige po. Naku, maraming salamat po sa oras nyo. Former Senator Sonny Trillanes po. And again, sana maimbitahan kayo namin dito sa Arangkada Balita ulit. Mabuhay po kayo, sir. Happy weekend. Happy weekend. Binatikos ng isang constitutional watchdog ang Senado dahil sa hakbang nitong ibalik ang impeachment complaint laban kay VP Sara Duterte sa Kamara. Ayon sa kanila, delikado ito at banta sa ating demokrasya. Yan ang report ni Kath Kahukom. Banta sa demokrasya. Yan ang babala ng Philippine Constitution Association o PhilConsa sa ginawa ng Senado. Sa pamumuno ni dating Chief Justice Renato Puno, iginiit ng grupo na maaaring grave abuse of discretion ang pagbalik ng Senado sa impeachment complaint ni VP Sara Duterte sa House of Representatives. Ayon pa sa kanila, wala sa konstitusyon ang pagbabalik ng kaso. Hindi ito pwedeng imbentohin ng Senado o gawin batay lang sa boto. Binira rin ni Constitution framer Christian Monsod ang mga senador. Aniya, hindi ito trial. Dagdag pa ni Monsod, public office is a public trust. At ang pananagutan hindi pwedeng takasan kahit pa sa Senado. Pero sagot ni Senate President Cheese Escudero, ang Korte Suprema ang dapat magdesisyon kung legal o hindi ang hakbang ng Senado. Kat Kahukom, umaarangkada sa pagbabalita. Habang lumalaban ang Kamara para sa 200 pesos dagdag sahod, hindi naman sila nagkasundo ng Senado. Sa huling gabi ng sesyon, tuluyang nabaon ang wage hike bill at ayon sa mga kongresista, sinabotahe raw ito ng Senado. May report si Angela Babad. Hindi raw ito simpleng pagkukulang. Ayon sa House of Representatives, tahasang pinatay ng Senado ang 200 peso wage hike bill. Giit ni House spokesperson Attorney Princess Abante, handa ang Kamara na makipagpulong, handang ipaglaban ang dagdag na kita ng mga manggagawa. Pero ang Senado, hindi man lang umano nagsimula ng usapan. Sa halip na pag-uusap, isang ultimatum lang daw ang ibinigay. Tanggapin ng 100 pesos o kalimutan ng lahat. Mas lalong uminit ang issue nang aminin mismo ni Senate President Cheese Escudero, hindi raw kasama sa legislative priorities ang dagdag sahod. Hindi raw ito nakalinya sa agenda ng LEDAC o Legislative Executive Development Advisory Council. The Senate had no intention of meeting at all. We were ready to deliberate. We came in good faith. But what the Senate gave us was a take it or leave it ultimatum. Wala silang balak makipag-usap. Ang gusto nila, susunod lang kami sa gusto nila. That's not how democracy works. And that is not how we should serve the people. Depensa naman ng ilang senador, baka raw makasama ang 200 pesos sa ekonomiya. Pero ayon sa Kamara, may exemptions naman ang panukala para sa MSMEs. Kaya't balanse raw ito, makatao at may sentido komun. Ngunit sa gitna ng taas presyo at lumiliit na kita, marami ang nagtatanong, kung hindi ngayon ang panahon para sa wage hike, kailan? Angela Babad, umaarangkada sa pagbabalita. Sinisi ni Gabriela Representative Arlene Brosas ang Senado sa pagkabigyong maipasa ang Absolute Divorce Bill at Wage Hike Bill. Ayon kay Brosas, ang pagtanggi ng Senado na ipasa ang Absolute Divorce Bill ay pag-abandona sa mga kababaihang biktima ng karahasan at mga pamilyang nangangailangan ng pangalawang pagkakataon sa buhay. Binatikos din niya ang hindi pagpapatawag ng Senado ng Bicameral Conference Committee meeting para pag-isahin ang mga bersyon ng wage hike bill ng dalawang kapulungan. Malinaw aniya ito na kawalan ng malasakit sa mga manggagawang kumikita ng minimum wage na patuloy na nabubuhay sa kakarampot na sahod. Panawagan ni Brosas, ipasa na sa 20th Congress ang dalawang panukalang batas.
200 pesos ang gusto ng Kamara. 100 pesos lang ang kaya ng Senado. At dahil hindi magkasundo sa halaga, laglag muna ang wage hike bill. Sa gitna ng taas presyo at pahirapang kita, ang tanong ng masa, kailan ba talaga mararamdaman ang dagdag sahod? Narito ang masasabi ng bayan. Nakakapanghinayang po na 100 lang po yung gusto nilang idagdag. Yung 100 po na yun, parang hindi pa nga po siya magkakasya para sa isang araw mo. Kung hindi na-aprubahan yung dagdag sahod, babaan sana nila yung dagdag gastusin. Nakakalungkot po. Sa panahon natin ngayon, ang tataas na po ng bilihin. Parang kailangan na ng bawat empleyado na tumaas kahit paano yung sinisweldo nila kada buwan. Okay lang siguro na wag iangat kasi tataas yung sahod natin pero yung bilihin din tataas din. Malaking tulong kasi yung mga pag-angat ng mga wage. Yung simpleng relief lang na mararamdaman nila na tumaas yung sahod nila, malaking tulong na yun sa mga pamilya nila. Malaking tulong na po yun sa mamamayan. Pero kung babawasan pa po nila ng 100, parang hindi naman po maganda yun, sir. Kasi yung 100 na yun, pambaon na yun ng anak ko, ibabawas pa nila. Malaking tulong na po sana, lalo na po sa mga walang-wala na po talaga or yung mga per day po yung mga sahod. Malaki naman po yung sweldo ng mga senador so hindi naman po nila nararanasan kung gaano kahirap mamuhay within that salary lang. Sagad na ang pasensya. Binigyan na ng ultimatum ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang power provider sa Siquijor, ayusin ang krisis sa kuryente o palitan na sila. Narito ang report ni Ryan Paraboles. Hindi na palalampasin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang patuloy na blackout sa isla ng Siquijor. Mismo ang Pangulo ang tumingin sa power plant sa gitna ng krisis sa kuryente at ang kanyang mensahe, solusyon, hindi dahilan. The SIPCOR has to come up with has to live up to their commitments. Maraming kakulangan. We have to repair the damage that has been caused by the collapse of the power supply. And that is the schedule that we have given ourselves. 6 na buwan. Yan lang ang ibinigay na palugit ni Pangulong Marcos sa Siquijor Island Power Corporation o SIPCOR. Kung hindi masosolusyonan, ibang power provider ang papasok. 6 months natin pa-andarin ang itong short-term solution, genset. In the 6 months na trabahuhin namin na maayos na para meron na tayong permanent solution na ipapaandar 6 months from now. Ayon sa palasyo, ang SIPCOR ay hawak ng Villar Group of Companies at kahit pa pribadong kumpanya ito, hindi pwedeng gobyerno ang laging sumasalo. Sa ngayon, ginagamitan muna ng generator ang isla pero kung walang konkretong aksyon, siguradong may magpapalit ng ilaw at ng may hawak ng switch. Ryan Paraboles, sumaarangkada sa pagbabalita. Kasabay ng power crisis sa Siquijor, tanong ng marami, ano ang ginagawa ng lokal na pamahalaan? At live via Zoom, makakausap natin si Attorney Dale Tudtud, Officer in Charge ng Provincial Government ng Siquijor. Magandang gabi po, Attorney Tudtud. Welcome po sa Arangkada Balita. Jack Batallones po at Jackie Manabat. Good evening po, Sir Jack and Ms. Jackie. I'm Attorney Dale Tudtud, Chief of Staff of Governor Jake and Provincial Tourism Officer po for the province of Siquijor. Thank you. Okay, Attorney, una-una siguro bigyan muna natin ng konting backgrounder yung mga nanonood ngayon. Kailan ba nagsimula itong problema po sa power dyan sa Siquijor? Yes po, we've had power on and off consistently naman for the past 30 years actually, but over the past months, what happened was various generators that's produced by SIPCOR had failed to work. Yung nangyayari kasi because malaki yung tourism sa island, madaming usage sa island, it fell below the minimum capacity po required for us to have consistent power all day. Kaya need talaga of the load shedding at various hours during the day. Unfortunately, tuloy-tuloy yung mga generator sets nagmamalfunction. So yung nangyayari, more than half of the day minsan na nag-outage po yung province. Attorney, curious lang po ako, no? Sino may-ari po netong SIPCOR na to? Yung SIPCOR po, to my knowledge po, it's under Prime Asset Ventures. Pero I'll have to confirm with that, sir po. Ano ulit? Prime? Alam ko it's under the Villars po, but as per Villar Group of Corporation. Opo. May binanggit po kayo kanina on and off yung power crisis ninyo for 30 years. Correct me if I'm wrong?
Yes po, because even For 30 before years. before the arrival of SIPCOR po, we were we don't always struggle with consistent power because po we are actually an off-grid po island. So we have to rely on diesel generators to power the entire island po. So in 2019, I think it was in 2019, the province engaged in a power supply agreement po with SIPCOR. I think Pershelco, the power distributor, and si SIPCOR engaged in a multi-year agreement po to supply power to the province for around 11 megawatts ata, if I recall correct. Opo. Kung ganito na po pala katagal, attorney, yung problema dyan sa Siquijor, no, ano po yung ginagawa po ng gobyerno para naman at least mais naman yung abala sa mga residente, sa mga bisita nyo dyan? Because this is 30 Pati sa years. negosyo, di ba? Oo, sa lahat. Sa mga nag-aaral, it's abala. So ano po ang ginagawa ninyo para matulungan po ang mga residente at mga bumibisita dyan sa Siquijor? Yes po. Well, on our end po, kasi if everything worked perfectly po, in a bubble po, for example, there really is more than enough power sana. Except peak situations po, like peak summer, baka magkukonti na. Konti na lang yung leeway. Yung nangyayari kasi because of the maintenance, the failure to provide consistent power sa lahat ng generator sets, from the 13 megawatts po that they're supposed to be able to supply, parang nagiging 7 megawatts at the moment. At one point, it was even 5 megawatts for the entire island. Kasi may 13 megawatts na mapaprovide, pero to my knowledge po, the minimum requirement is around 9 to 10 megawatts po. Ngayon, 5 megawatts lang nabibigay at one point, I think based on the June 8 report of Pershelco. Kaya kulang. Ano hong epekto nito, sir, sa ano? Siyempre, sa mga residente, yun sa ngayon, hindi sila komportable sa kanilang mga bahay. Pero ano sa pagdating sa ekonomiya po, dyan sa lugar na sa negosyo, anong epekto sa turismo? Ano ho, sir? Well, based on tourism numbers, we're still waiting po for the results sa how it's affected tourism. But based on anecdotal counting po, we have people from the tourism office monitoring people who come in island naman. Similar pa din yung numbers to last year. Unfortunately, of course, syempre, we want to make sure that there is consistent power kasi masisira experience nila sa island po. Kaya as much as possible, we want to make sure there's consistent power. So when people come over, they enjoy their time here, they will spread to other people kasi we've already been growing as one of the top tourism destinations in the Philippines. Kaya ang hirap na biglang because of a bad experience kasi 'di ba first impressions last po. Parang talaga yung impression nila of the island. They'll call it a blackout island. God forbid, 'di ba? Nakikita nga natin sa social media, no? Pero binigyan na nga ng ultimatum ni President Marcos itong power provider dyan sa Siquijor. Kumusta po yung pakikipag-ugnayan ninyo? Nagiging cooperative po ba sila? At ano na ang plano? Yes po. Well, as per my knowledge po, they've actually fast-tracked a lot of things, including the repair of the existing generator sets. I think they're at this moment they're already flying in via chopper the remaining generators. It's so impressive talaga when it's the president talaga who demands and sets these timelines because as per the governor, there were so many timelines that were really not kept at the time. Discussions when even beforehand when we had initial problems pa lang, hindi pa malaki yung tema po. There were timelines that were never kept. But when the president gave his ultimatum, I'm sure everyone really made sure that these timelines were met to the letter. I think on the short term kasi si President was demanding the installation and repair of the generator sets po in the island. Yung, for example po, yung dalawang generator sets from Palawan, they arrived this morning, if I recall, if I have it correct po. We will be installing it over the weekend. At the moment, we know that City Ordnance are still struggling because, of course, it will take time to install it. But it's nice to know that by Sunday, hopefully things will be resolved themselves. But of course,
So kaya naman pala. Kaya naman pala. Pero yun nga, attorney, syempre may gagamit ka ng generator, may extra cost din yan, di ba? Hindi rin siya yung sana, simple lang sana eh. Kumbaga, pero yan, may generator ka, gagamit ka ng petrolyo. Tingin nyo, pwede din maka-apekto to sa mga presyo, sa mga dyan sa lugar, ng mga services? Yes po, because we don't have access kasi to main line under the NGCP po. Relying on diesel will really fluctuate because it depends on the price of diesel, depends on the price of Yeah. Kasi nga ngayon, dahil tumataas pa nga yung di ba, magkakaroon ng oil price hike nga next week. So talagang dumadagdag ho sa cost, tama ho. Hindi ho ba kasi may mga probinsya dati na nagkaroon ng problema din na ganyan, same. May mga negosyo na nagsarado. Diyan naman po, hopefully hindi naman po. Or meron na rin po ba? We're really hoping that it doesn't affect businesses too much. At the moment, they really are struggling. They've made it known to me po through the provincial council. Some private establishments have really been talking to me saying na it's problematic. They have guests that are canceling or giving bad reviews. Kaya on our end talaga, we're really hoping that this is a solution that will last over the short term until, of course, the supplemental power agreement comes. And that's what President Bongbong Marcos has guaranteed over the coming 6 months. So hopefully within 6 months, we have a supplemental power agreement po, which can increase the total amount in the island. If generator breakdown ulit, we'll have train capacity just to spare po. So yun na yung contingency plan. Oo, yun nga eh. Pero nakahanda naman kayo sa worst case scenario kung sakali, sir? Yes po, of course. The province is guaranteeing, we've already been discussing options like looking at places that if ever it would be difficult, we ourselves will have to rent out our own generator set and look for a way. Problem na lang talaga. Ito na lang, panghuling katanungan ko na lang, since sabi nyo kanina, fina-fly in na yung ibang gensets, ginagawa na ng paraan, yung mula pa sa Palawan na gensets, how soon would Siquijor residents and even yung visitors na makakaramdam na hindi na mag-on and off yung power o yung kuryente dyan po sa isla ng Siquijor? Over the short term po, as per the goal is it will be ready na by Sunday. So it's the first time I've really seen all of the agencies, all of the partners in the production, power distribution working together this problem. That's why it's really a breath of fresh air that you can see everyone trying to make a solution work together and kaya naman pala. Kaya it begs the question, why didn't this happen sooner? Why couldn't they have worked before the state of calamity, diba? So I hope a wake-up call for everyone as well, that we can really solve these problems when all of our national agencies, our partners, especially guidance of that we can really make things happen. We can find solutions po. Okay, nako, maraming salamat po sa oras nyo, Attorney Dale Tudtud ng Provincial Government ng Siquijor. Happy weekend po, sir. Mabuhay po kayo. Mabuhay po. Thank you. Pinagtibay na ng Senado at Kamara ang panukalang batas na nagpapalawig sa termino ng mga opisyal ng barangay at sangguniang kabataan. Mula 3 taon, magiging 4 na taon na ang kanilang termino. Sa ratipikadong bicameral report, lilinawin din ang bagong petsa ng halalan kung saan planong ilipat sa unang Lunes ng Nobyembre sa susunod na taon imbis na Disyembre ngayong 2025. Samantala, ayon sa COMELEC, nakahanda silang sumunod sa anumang pirmahan ng Pangulo. Pero magkakaroon muna ng emergency meeting para balikan ang plano at ihinto muna ang ilang procurement para sa halalan. Sa ilalim ng panukala, 3 sunod-sunod na termino ang papayagan para sa barangay officials habang single 4-year term para sa mga SK. Habang nilagdaan ni Pangulong Marcos Jr., magiging ganap na batas ang panukala. Sa aming pagbabalik, Rufa Gutierrez, inaming may pinagdadaanan ang relasyon nila ni Herbert Bautista. Marami pang may init na balita sa pagbabalik ng Arangkada Balita. Epektibo na ang ipinatutupad na 12% value-added tax sa mga non-resident digital service providers gaya ng streaming platform simula pa nitong June 1. Obligado ng magparehistro online, mag-file ng VAT returns at magbayad online ang mga foreign digital platforms kahit wala silang opisina sa bansa.
Babala ng BIR, posibleng ipatigil ang serbisyo ng mga platform na hindi susunod sa patakaran. Inaasahang makakalikom ang BIR ng higit kumulang 10.8 billion pesos mula sa programang ito sa second quarter ng taon. Samantala, mag-ooperate na ang Metro Rail Transit Line o MRT-7 bago matapos ang termino ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kampante si Transportation Secretary Vince Dizon na matatapos ang MRT-7 sa 2027, lalo na't nasa 87% na itong kumpleto. Anyang malaking benepisyo sa mga pasahero ng MRT-7 na may escalator at elevator ang lahat ng istasyon ng MRT-7. Ayon kay Dizon, bukod sa maiibsa ng traffic sa Commonwealth Avenue, makakasave rin ng malaking oras sa biyahe ang mga commuter. Sakop ng MRT-7 ang mula North Avenue sa Quezon City hanggang San Jose del Monte, Bulacan. Good news muna tayo. Bababa ang singil ng Meralco ng 11 centavos kada kilowatt-hour ngayong Hunyo. Ito na ang ikalawang sunod na buwang may bawas singil dahil sa pagbagsak ng presyo ng kuryente sa spot market. Katumbas ito ng 22 pesos na bawas sa kada 200 kilowatt-hour na konsumo at 54 pesos na bawas sa 500 kilowatt-hour na konsumo. Ito, bad news naman. Namumuro naman ang tumaas ang presyo ng mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Ayon sa Department of Energy, maglalaro mula piso hanggang 1.40 kada litro ang dagdag presyo sa diesel. 90 sentimos naman hanggang 1.40 ang kada litro ng gasolina at piso hanggang 1.20 centavos kada litro naman ng presyo ng kerosene. Epekto umano ito ng gumagandang trade relations ng US at China at tumataas na demand at pagsigla ng demand. Ito, good news. Balik tayo sa good news. Mura, abot kaya at para sa manggagawa. Inilunsad na ng Department of Agriculture at Department of Labor and Employment ang nationwide rollout ng Bigas Meron Na. Isang programang layong maibenta ang bigas sa halagang 20 pesos kada kilo sa mga minimum wage earners. Halos 120,000 workers mula sa higit 500 kumpanya ang unang makikinabang sa programa. Na bahagi ng kampanya ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na gawing mas abot kaya ang pagkain para sa mga pinaka-nangangailangan. Ayon naman kay Labor Secretary Bienvenido Laguesma, malaking tulong ito para sa purchasing power ng mga manggagawa, lalo na kung makatitipid sila ng hanggang 200 piso kada buwan. Target ng programa na maabot ang hanggang 14 na milyong Pilipino ngayong taon at hanggang 60 milyon bago matapos ang termino ng Pangulo sa 2028. Pinag-iingat ng Department of Foreign Affairs ang mga Pilipino sa Tehran at Tel Aviv matapos ang direktang pag-atake ng Israel sa Iran. Payo ng DFA sa mga Pinoy doon manatiling alerto at mapagmatsyag sa lahat ng oras sa harap ng tumitinding tensyon sa rehiyon. Sa tala ng DFA, meron mahigit 30,000 Pilipino sa Israel at hindi bababa sa 1,180 naman sa Iran. Nauna nang kinumpirma ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu na inilunsad nila ang Operation Rising Lion na layong pigilin ang banta ng Iran. Inakusahan ng Israel ang Iran na paggawa ng libo-libong kilo ng enriched uranium para isulong ang kanilang nuclear weapons program. Moments ago, Israel launched Operation Rising Lion, a targeted military operation to roll back the Iranian threat to Israel's very survival. This operation will continue for as many days as it takes to remove this threat. Patay ang higit 270 tao nang bumagsak ang isang eroplano ng Air India na patungong London. Ilang minuto pa lang mula nang mag-take off sa Ahmedabad kahapon ang eroplano nang bumagsak ito sa isang medical college hostel. 242 pasahero at crew ng eroplano ang nasawi. Bukod pa rito ang ilang estudyante sa hostel.
Isang lalaki naman ang himalang nakaligtas sa bumagsak na eroplano na kinilalang si Vishwash Kumar Ramesh, 40 taong gulang at naninirahan sa Britain. Ginagamot siya sa isang ospital dahil sa mga tinamong sugat sa dibdib, mata at paa. Agad naman nagpaabot ng pakikiramay si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga naulila sa mga nasawi sa trahedya. May pinagdadaanan. Ganyan daw ang estado ng relasyon ni Rufa Gutierrez at Herbert Bautista. May showbiz balita si DJ Mamma Mia. We're going through a bump right now and we're not speaking. Quote unquote. Yan ang eksaktong pahayag ng aktres na si Rufa Gutierrez nang tanungin tungkol sa sitwasyon nila ng dating mayor at boyfriend niyang si Herbert Bautista. June last year nang aminin ni Rufa ang espesyal na ugnayan nila ni Herbert. And just last month, iflinex pa nga ng aktres ang ilang sweet moments nila together sa kanyang birthday post para kay Herbert. Hindi naman na nag-explain si Rufa sa dahilan ng hindi nila pag-uusap ni Herbert. On the other hand, masaya ang aktres na nagbabakasyon ang kanyang mga anak na sina Lauren at Venice kasama ang kanilang ama, ang Turkish businessman na si Ilmaz Bektas. Dati nang napabalita na plano raw ni Ilmaz na pumunta ng Pilipinas para bisitahin si Rufa. Gusto rin daw sana ni Rufa na imbitahan ang dating asawa sa kanyang birthday. Ako po si DJ Mama Mia ng FM Radio Manila, umaarangkada sa Showbiz Balita. At yan ang mga balitang umarangkada ngayong araw sa ngalan ni Nina Corpus. Ako si Jackie Manapan. At ako naman po si Jack Batallones. Para hindi mahuli sa usapan, kapit lang hanggang sa susunod na Arangkada